Isang pagkakamali ang pakasalan ka. Juliana, sa likod ng itim na salamin. Nadurog ang puso ni Gustavo. Nakita niya ang kislap ng brilyante sa daliri ng asawa habang itinutulak nito ang kanyang ina sa malamig na sahig. Basura ang huling salitang binitawan ng babaeng akala niya ay anghel. Sino ang tunay na bulag? Ang lalaking hindi nakakakita. O ang babaeng hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Handa ka na bang makita ang katotohanan sa likod ng kadiliman? Hindi na kailangang magtagal ang matandang iyan dito. Marcus, konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma ng bulag kong asawa, itatapon ko ang tuyot na lola na iyan sa kung saang ampunan. Ang boses ni Juliana ay parang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Malamig, kalkulado, at walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya sa harap ng altar 2 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng madilim na mundong kinapapalooban ni Gustavo sa likod ng kanyang makapal na itim na salamin. Bawat salita ng kanyang asawa ay parang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang puso. Nakahiga si Gustavo sa malambot na kama. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa ilalim ng benda at salamin, nagpapanggap na bilanggo ng kadiliman. Sa tabi ng kanyang kama, naroroon ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Kanina lamang, bago lumabas si Juliana para sagutin ang tawag. Naramdaman niya ang banayad at nanginginig na kamay ng kanyang ina. Si Doña Elena, pinunasan nito ang kanyang noo ng may higit na pag-iingat kaysa sa isang mamahaling kristal. Narinig niya ang mahinang bulong ng ina. Isang dalangin na sana ay siya na lang ang nawalan ng paningin, wag lang ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat haplos ng ina ay puno ng sakripisyo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Juliana sa kabilang linya ng telepono ay puno ng lason. Isang malakas na kalabog mula sa labas ng silid ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi iyon tunog ng bumagsak na kagamitan, kundi ang tunog ng isang katawan na tumama sa matigas na sahig. Kasunod ang isang mahinang daing na pilit na ikinukubli. Ano ba ang bagal-bagal mo? Sabi ng dahan-dahan sa paglalakad dahil baka magising si Gustavo. Ang boses ni Juliana ay naging isang matinis na bulong na punong-puno ng pagkasuklam. Linisin mo ang natapong tubig na iyan. Gamitin mo ang kamay mo. Huwag kang gagamit ng basahan dahil masyadong maingay. Ramdam ni Gustavo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang manatiling tahimik. Gusto niyang bumangon, itapon ang salaming ito, at durugin ang babaeng umaalipusta sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit alam niyang kailangan niya ng higit pa sa galit. Kailangan niya ng hustisya. Narinig niya ang kaladkad ng tuhod sa sahig. Ang kanyang ina ang reyna ng kanyang tahanan. Ang babaeng nagbenta ng isda sa ulan at init para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral ay kasalukuyang nakaluhod. Pinupunasan ang sahig sa harap ng isang babaeng itinuring siyang basura. Isang patak ng luha ang pilit na kumawala sa gilid ng mata ni Gustavo. Mabilis na sumipsip sa benda. Nagiiwan ng malamig na pakiramdam sa kanyang pisngi. Muling bumalik si Juliana sa loob ng silid. Ang kanyang hakbang ay naging magaan at tila isang anghel. Naramdaman ni Gustavo ang pag-upo nito sa gilid ng kama at ang mapagkunwaring haplos ng malamig nitong mga daliri sa kanyang pisngi. Gising ka na ba? Mahal ko. Malambing na tanong ni Juliana. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala na kanina lamang ay nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Huwag kang mag-alala. Narito lang ako.
Aalagaan kita habang buhay, sa ilalim ng itim na salamin. Ang magamata ni Gustavo ay dilat na dilat. Nag-aapoy sa puot habang nakatitig sa kawalan. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka laban sa pagnanais na sumigaw. Isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sugat na natamo niya sa aksidente. Sino ang tunay na bulag? Ako ba, na nakakakita ng lahat ng kataksilan mo sa likod ng kadilimang ito? O ikaw na hindi nakikita ang dambuhalang pagkakamali na ginagawa mo sa harap ng isang lalaking akala mo ay wala ng silbi? Huwag mong dungisan ng marumi mong kamay ang puting tiles na ito. Elena, kahit anong kuskos mo, amoy malansang isda pa rin ang lumalabas sa balat mo. Nakakasuka. Ang boses ni Juliana ay muling nagbago. Mula sa malambing na asawa patungo sa isang malupit na Panginoon sa loob lamang ng ilang segundo matapos niyang isara ang pinto ng silid ni Gustavo. Sa kabilang dako ng pintuan, nakatayo ang kanyang biyenan na si Doña Elena. Hawak ang isang maliit na sipilyo. Ang matanda ay nakaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo. Pilit na nililinis ang mga singit ng tiles na ayon kay Juliana ay hindi sapat ang pagkakalinis ng mga katulong. Pasensya na, Juliana. Akala ko lang kasi ay kailangan na itong linisin para hindi madulas si Gustavo kapag lumabas siya. Mahina at nanginginig ang boses ng matanda. Ang kanyang mga tuhod na may rayuma ay tila sumisigaw sa hapdi dahil sa matigas na sahig. Ngunit mas pinili niyang lunukin ang sakit kaysa gumawa ng ingay na makakaabala sa kanyang anak. Sa loob ng silid, dahan-dahang bumangon si Gustavo mula sa pagkakahiga. Sa tulong ng liwanag na tumatagos sa ilalim ng pinto at ang kanyang bahagyang naaninag mula sa gilid ng itim na salamin. Naglakad siya nang walang tunog patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Tila isang anino na nanginginig sa puot. Idinikit niya ang kanyang tenga sa kahoy ng pinto. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Gustavo, huwag mo siyang gamiting dahilan para sa katamaran mo. Uyam ni Juliana. Narinig ni Gustavo ang tunog ng pagtapak ng sapatos sa sahig. At pagkatapos ay ang marahas na pagbuga ng hininga. Alam mo, Elena, swerte ka pa nga dahil hinahayaan kitang manatili rito. Kung hindi dahil sa yaman ng asawa ko. Baka hanggang ngayon ay nagtitinda ka pa rin ng bulok na isda sa palengke. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Narinig ni Gustavo ang mahinang kalos ng tela sa sahig. Ang kanyang ina ay malamang na yumuyuko ng mas mababa pa sa paanan ni Juliana. Ang imaheng ito ay nagdulot ng isang dambuhalang lamat sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla ng kanyang tadyang. Ang kanyang panga ay sumasakit na sa higpit ng pagkakangit-ngit. Paano nagagawang itago ng babaeng ito ang ganitong klasing kasamaan sa likod ng isang mukhang mala-anghel? Gamitin mo iyan. Iyan lang ang nararapat sa iyo. Utos ni Juliana. Kasunod ng tunog ng isang bagay na itinapon sa sahig. Isang lumang sipilyo. Lisin mo bawat sulok. At siguraduhin mong wala akong makikitang kahit isang dumi. Kundi, sa labas ka matutulog kasama ng mga aso. Tumalikod si Juliana at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang martilyo na nagbabaon ng pako sa kabaong ng pagtitiwala ni Gustavo. Nang muling tumahimik ang paligid, narinig ni Gustavo ang isang tunog na mas masakit pa sa anumang mura o insulto, ang mahinang hikbi ng kanyang ina. Isang hikbi na pilit na pinapatay sa pamamagitan ng pagtakip ng bibig. Ngunit sapat na para wasakin ang mundo ng isang anak. Dahan-dahang bumalik si Gustavo sa kanyang kama. Ang kanyang mga binti
ay tila gawa sa jelly dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman. Naupo siya sa dilim. Ang itim na salamin ay basa na ng luha na hindi niya mapigilan. Ang bawat kuskos ng sipilyo na naririnig niya mula sa labas ay tila kuskos sa kanyang sariling kaluluwa. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina at sabihing, "Nay, tama na po. Nakikita ko na ang lahat." Ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon ngayon, makakahanap lang ng paraan si Juliana para magsinungaling muli. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang magtiis hanggang sa mailabas niya ang lahat ng baho ng babaeng ito. Ngunit hanggang kailan kayang tiisin ng isang anak na makitang dinudurog ang dangal ng kanyang ina sa harap ng kanyang sariling mga mata na nagbubulag-bulagan? Sir Gustavo, Diyos ko, nakakakita po kayo. Ang boses ni Nanay Isabel ay tila isang hanging amihan na bumuhay sa nanlalamig na sistema ni Gustavo. Sa gitna ng madilim na kusina, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa nakabukas na pinto ng refrigerator. Nahuli ni Isabel ang kanyang amo. Hindi ito ang bulag na si Gustavo na laging nangangapa sa pader. Ito ang lalaking may matalas at nag-aapoy na paningin habang tinititigan ang isang maliit na pasa sa braso ng kanyang ina na kasalukuyang natutulog sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Mabilis na ibinalik ni Gustavo ang kanyang itim na salamin. Ngunit huli na ang lahat. Ang gulat sa mga mata ni Isabel ay sapat na para aminin ang katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Gustavo ang kanyang kamay. Inilagay ang hintuturo sa kanyang mga labi bilang hudyat ng pananahimik. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay binalot ng bigat ng lihim na ngayon lamang nabunyag. "Isabel, pakiusap. Huwag kang gagawa ng anumang ingay." Bulong ni Gustavo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsusumamo. Hinawakan niya ang balikat ng matandang katulong na halos 3 dekada na nilang kasama. "Ikaw lang ang tanging taong maaari kong pagkatiwalaan sa bahay na ito. Nakikita ko ang lahat. Isabel, bawat sampal, bawat pag-alipusta ni Juliana sa nanay ko, lahat ay nakatatak dito sa puso ko." Napaiyak si Nanay Isabel. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pigil na paghikbi. Simula nang maaksidente si Gustavo, siya ang naging saksi sa impyernong dinaranas ni Doña Elena sa kamay ni Juliana. Maraming beses niyang gustong magsumbong. Ngunit tinatakot siya ni Juliana na papatayin ang kanyang kabuhayan at itatapon ang matanda sa kalsada. "Sir, bakit niyo po ito ginagawa? Bakit hinahayaan niyo silang saktan si Doña Elena?" tanong ni Isabel sa gitna ng kanyang pagluha. "Dahil kailangan ko ng matibay na ebidensya. Isabel, kung lalaban ako ngayon ng walang pruweba, gagamitin ni Juliana ang batas at ang pagiging bulag ko para baliktarin ang sitwasyon. Gusto kong makuha ang lahat ng kinuha niya sa amin, lalo na ang dangal ni nanay." Sagot ni Gustavo habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pinto ng silid ng kanyang ina. Niyakap ni Isabel ang kanyang amo. Isang yakap ng pagdamay na tila ba ibinabalik siya sa panahon noong bata pa ito. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang alyansang binuo ng luha at paghihiganti. Pinunasan ni Isabel ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Gustavo. May isang bagay siyang naalala. Isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi. "Sir, may dapat kayong malaman." Anang matanda. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng kaba. "Kaya po ba laging mukhang nalilito at nanghihina si Doña Elena ay hindi dahil sa katandaan? May napansin ako sa tsaa na laging ipinapagawa ni Ma'am Juliana para sa kanya." Inakay ni Isabel si Gustavo patungo sa isang tago at madilim na sulok ng pantry. Doon,
sa likod ng mga lata ng pagkain, ay kinuha niya ang isang maliit at walang label na bote ng gamot. Ang likido sa loob nito ay kulay asul na tila lason sa paningin ni Gustavo. Lagi itong inihahalo ni Ma'am Juliana sa tiyan ni Doña Elena gabi-gabi. Bulong ni Isabel habang nanginginig ang mga kamay. Sinasabi niya sa akin na bitamina lang ito para sa utak. Pero nakita ko ang orihinal na lalagyan nito sa basura noon. Hindi ito bitamina. Sir, kinuha ni Gustavo ang bote. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang galit na kanina lamang ay nagliliyab ay naging isang malamig na pagpapasya. Hindi lang pala dangal ang ninanakaw ni Juliana, kundi pati na rin ang kalusugan at kaisipan ng kanyang ina. Anong klaseng gamot ito? Sabel tanong ni Gustavo. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Bago pa makasagot ang matanda, narinig nila ang tunog ng pababang hakbang mula sa grand staircase. Ang tunog ng mga yabag na iyon ay kabisado ni Gustavo, mabigat, mayabang at puno ng awtoridad. Si Juliana, mabilis na itinago ni Gustavo ang bote sa kanyang bulsa at muling isinuot ang itim na salamin. Dahan-dahang naupo sa upuan ng kusina at muling nagkunwaring isang lalaking naliligaw sa sariling tahanan. Ang bawat segundo ng paglapit ng mga yabag ni Juliana ay tila isang pagbibilang patungo sa isang pagsabog na hindi na mapipigilan. Ano pang ginagawa mo rito sa dilim? Gustavo, akala ko ba ay mahimbing na ang tulog mo? Ang boses ni Juliana ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Gustavo. Nanigas ang kanyang katawan. Ngunit sa isang kisap mata, ibinalik niya ang kanyang mukha sa isang ekspresyong walang malay. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay mahigpit na nakahawak sa bote ng lason, ay dahan-dahang nirelax sa ibabaw ng mesa. Nauuhaw lang ako. Juliana, hindi ko mahanap ang baso sa dilim. Mahinahong sagot ni Gustavo. Ang boses ay sadyang ginawang nangangapa. Lumapit si Juliana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng nilagang luya na inihanda ni Nanay Isabel para kay Doña Elena. Kinuha ni Juliana ang isang baso at marahas itong ibinagsak sa tapat ni Gustavo. Sabel, bakit hinayaan mong bumaba ang asawa ko ng mag-isa? Napakawalang silbi mo talaga, sigaw ni Juliana sa matandang katulong na nakatayo sa isang sulok. Nakayuko at nanginginig ang mga kamay. Pasensya na po. Ma'am, akala ko po kasi, huwag kang sasagot sa akin, putol ni Juliana. Lumingon siya kay Gustavo. Ngunit ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang lumang kahon sa ibabaw ng kabinet. Atano ito, Elena. Lumabas ka rito, sa loob ng ilang saglit. Lumabas ang matanda mula sa kanyang silid. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumula sa antok at pagod. Bakit? Juliana, may kailangan ka ba? Marahas na kinuha ni Juliana ang lumang kahon at itinapon ito sa gitna ng kusina. Bumukas ang kahon at lumabas ang isang itim na Amerikana, isang lumang suit na kupas na ang kulay, ngunit maingat na nakatupi. Sa sandaling makita iyon ni Gustavo, sa likod ng kanyang itim na salamin. Tila ba bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata. Naalala niya ang ulan 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang ina. Basang-basa sa palengke habang nagtitinda ng isda hanggang madaling araw. Bawat sentimong kinita nito ay itinabi para mabili ang suit na iyon, ang unang suit na isinuot ni Gustavo sa kanyang unang job interview na nagpabago sa kanilang buhay. Iyon ang simbolo ng lahat ng sakripisyo ni Doña Elena. Itong basurang ito, bakit narito pa ito sa bahay ko? Ani Juliana habang diring-diri na tinitingnan ang Amerikana. Amoy lansa. Amoy mahirap. Bagay na bagay sa iyo. Elena.
Juliana, pakiusap. Alaala iyan ng unang tagumpay ni Gustavo. Pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang damit. Pinaghirapan ko iyan para sa anak ko. Pinaghirapan. Ang tawag dito ay kalat. Isang malakas na tunog ng pagpunit ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang awa na hinila ni Juliana ang manggas ng Amerikana hanggang sa masira ito. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa sahig at inapakan gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Linisin mo ito. Itapon mo sa basura. Kung ayaw mong ikaw ang isama ko sa basurahan bukas. Sa loob ng dibdib ni Gustavo, may isang bagay na tuluyang nawasak. Ramdam niya ang bawat hibla ng tela na napunit bilang mga hibla ng kanyang sariling puso. Ang kanyang panga ay nanginig sa tindi ng puot. Ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ay nakaluhod ngayon sa sahig. Yakap ang punit na Amerikana habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa maruming tela. Gusto ni Gustavo na tumayo. Gusto niyang isampal kay Juliana ang lahat ng yaman na tinatamasa nito ngayon na nagmula sa pawis ng matandang inaapakan niya. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa ilalim ng mesa hanggang sa dumugo ang kanyang mga kuko. Ano? Gustavo, bakit ka nananahimik? Hamon ni Juliana. Ang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa kanyang bulag na asawa. Hindi mo ba itatanggol ang nanay mo ay? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Wala ka palang nakikita. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isip ni Gustavo. Mali ka. Juliana, nakikita ko ang lahat. At sa bawat luhang pumapatak sa mga mata ni nanay ngayon. Sisiguraduhin kong isang karagatan ng pagsisisi ang ibabalik ko sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Gustavo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahanap ang pader. Pasensya na, Juliana. Pagod na ako. Nanay, pakiusap. Matulog na po kayo. Nang makatalikod na si Gustavo at nagsimulang umakyat sa hagdan, narinig niya ang huling binitiwang salita ni Juliana kay Doña Elena na tila isang sumpa. Siguraduhin mong bukas. Wala na ang amoy ng isda sa bahay na ito. Dahil kung hindi, baka hindi mo na magustuhan ang susunod na mangyayari. Huminto si Gustavo sa gitnang hagdan. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay nanlilisik sa dilim. May isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagpadaloy ng kaba sa kanyang buong katawan. Anong plano ni Juliana bukas? At kakayanin pa ba ng kanyang puso ang susunod na serye ng mga pasakit na sasapit sa kanyang ina? Inumin mo na ang tsaa mo, Elena, para naman luminaw ang isip mo at hindi ka kung ano-anong basura ang itinatago sa loob ng bahay ko. Ang boses ni Juliana ay puno ng huwad na pagkalinga. Ngunit sa pandinig ni Gustavo, bawat kataga ay tila huni ng isang ahas na naghahanda ng manuklaw. Nakaupo si Gustavo sa sofa. Ang kanyang katawan ay tuwid na tuwid. Ang itim na salamin ay nakatuon sa kawalan. Ngunit ang bawat pandama niya ay nakatutok sa kanyang asawa at sa kanyang ina. Kasalukuyang iniaabot ni Juliana ang isang tasa ng mainit na tsaa kay Doña Elena. Nakita ni Gustavo sa gilid ng kanyang paningin ang nanginginig na mga daliri ng kanyang ina habang tinatanggap ang tasa. Ang matanda ay tila lumiit sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at takot. Ngunit pilit pa ring ngumingiti dahil sa akalang ang kanyang minaasawa ay nagmamalasakit sa kanya. Salamat. Juliana, napakabuti mo talaga sa akin sa kabila ng lahat. Mahinang sabi ni Doña Elena. Itinapat niya ang tasa sa kanyang mga labi. At narinig ni Gustavo ang mahinang tunog ng paglunok ng kanyang ina.
Bawat lagok ni Doña Elena ay tila isang patak ng lason na dumadaloy din sa sistema ni Gustavo. Ramdam niya ang pait sa kanyang sariling dila. Alam niya, dahil sa bote na ipinakita sa kanya ni Nanay Sabel, na ang tiyaang yon ay may halong kemikal na unti-unting sisira sa memorya at lakas ng kanyang ina. Gusto niyang tumayo at itabig ang tasa. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit ang bawat kalamnan niya ay nananatiling pigil. Isang maling galaw at mawawalan siya ng pagkakataong mailigtas ang kanyang ina ng tuluyan. Mabuti iyan. Elena, kailangan mong magpahinga ng mabuti, sabi ni Juliana habang marahang hinahaplos ang balikat ng matanda. Ngunit sa likod ng haplos na iyon, nakita ni Gustavo ang pag-ismid ng kanyang asawa. Kinuha ni Juliana ang bakanting tasa at binalingan si Gustavo. Gustavo, mahal, aakyat lang ako sandali. May mahalaga akong tawag na dapat sagutin tungkol sa mga papeles ng kumpanya. Nang marinig ni Gustavo ang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas, dahan-dahan siyang tumayo. Nilapitan niya ang kanyang ina, na ngayon ay nagsisimula ng pumikit ang mga mata. Ang ulo ay unti-unting humihilig sa balikat. Nanay. Nay. Gising po. Bulong ni Gustavo. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina. Ang mga kamay na dati ay matigas dahil sa pagtatrabaho sa palengke, ngunit ngayon ay tila wala ng buhay. Gustavo. Anak. Medyo nahihilo lang si nanay. Unggol ni Doña Elena. Ang kanyang pananalita ay naging mabulol. Ang bait. Ang bait ni Juliana. Binigyan niya ako ng gamot. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Gustavo. Inihilig niya ang kanyang noo sa kamay ng ina. Hinahayaan ang mainit na luha na pumatak sa kulubot na balat nito. Nay, patawarin niyo po ako. Konting tiis na lang po. Pangako. Hinding-hindi na kayo masasaktan muli. Ilang sandali pa. Binalot ng katahimikan ang sala. Maliban sa mahina at mabigat na paghinga ni Doña Elena na tuluyan ng nakatulog dahil sa epekto ng gamot. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling binuwag ng isang tunog mula sa pintuan ng mansyon, ang tunog ng isang susi na umiikot sa kandado. At ang pagbukas ng mabigat na pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matikas. Nakasuot ng mamahaling barong. At may ngiting tila pag-aari niya ang buong mundo. Hindi ito isa sa mga empleyado ni Gustavo. Ito si Marcos. Ang lalaking narinig niyang kausap ni Juliana sa telepono. Nasaan ang maganda kong Reyna, tanong ni Marcos sa hangin. Hindi pinapansin ang bulag na lalaking nakaupo sa sofa. Bumaba si Juliana mula sa hagdan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makita ang lalaki. Tumakbo siya pababa at mabilis na yumakap kay Marcos. Isang yakap na puno ng pagnanasa at pagtataksil. Sa harap mismo ni Gustavo na akala nila ay walang nakikita, nandito ka na rin sa wakas. Bulong ni Juliana. Ang kanyang boses ay malandi at malayo sa boses na ginagamit niya kay Gustavo. Handa na ba ang lahat? Kailangan na nating makuha ang pirma niya bago siya tuluyang maghinala. Tumingin si Marcos kay Gustavo. Isang mapang uyam na tingin na tila tinitingnan ang isang piraso ng kasangkapan. Huwag kang mag-alala, Juliana. Sa tingin mo ba ay makakapalag ang isang lalaking kahit sariling anino ay hindi nakikita bukas? Ang kumpanyang ito, ang mansyong ito, at pati na ang matandang iyan, ay mawawala na sa landas natin. Narinig ni Gustavo ang tunog ng kanilang paghalik, isang basag at basang tunog na tila huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiis.
Ang galit na kanina ay apoy ay naging isang malamig na yelo sa kanyang mga ugat. Hindi lang pala pera ang gusto nila. Plano nilang tuluyang burahin ang bakas niya at ng kanyang ina sa mundong ito. Humigpit ang kapit ni Gustavo sa gilid ng sofa hanggang sa tumunog ang kahoy nito. Ang gabi ay mahaba pa. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Gustavo, isang plano na hindi lang wawasak kay Juliana, kundi titiyak na wala na silang babalikan pang bukas. Elena, gising. Huwag kang magtulog-tulugan diyan sa harap ng bisita ko. Ang boses ni Juliana ay tila isang matalas na hagupit na bumasag sa panandaliang kapayapaan ni Doña Elena. Marahas na hinila ni Juliana ang balikat ng matanda, na naging sanhi upang muntik nang mahulog ang ulo nito mula sa pagkakahilig sa sofa. Ang mga mata ni Doña Elena ay nananatiling mapungay. Ang kanyang diwa ay tila nakalubog pa rin sa malapot na putik ng gamot na ipinainom sa kanya. Juliana. Pasensya na. Ang bigat lang ng pakiramdam ko. Nauutal na sabi ni Doña Elena. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya ang isang estrangherong lalaki na nakaupo sa tapat ni Gustavo. Prenteng-prente, habang nakapatong ang mga paa sa mamahaling center table. Huwag ka ng maraming daldal. Ipaghanda mo kami ng maiinom. Gusto ni Marcos ng alak. Yung pinakamahal na bote sa bar ni Gustavo. Utos ni Juliana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na tila ba isang malaking kasalanan ang pagkapagod ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Doña Elena. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at tila hindi kayang pasanin ang sariling bigat sa bawat hakbang niya patungo sa bar. Ang kanyang katawan ay humihilig pakanan at pakaliwa mula sa kanyang kinauupuan. Pinapanood ni Gustavo ang bawat paghihirap ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata sa likod ng itim na salamin ay tila mga buhay na bara ng bakal mainit. Matigas. At handang pumatay. Tingnan mo nga naman. Juliana. Ani Marcos habang tumatawa ng mahina. Isang tunog na tila kalos ng tuyong dahon sa semento. Ang dating reyna ng palengke. Ngayon ay alila na natin. At ang asawa mong milyonaryo, mukhang dekorasyon na lang sa sofa. Lumapit si Marcos kay Gustavo at iwinasiwas ang kanyang kamay sa harap ng mukha nito. Hindi kumurap si Gustavo. Nananatili siyang estatwa. Bagamat sa loob niya ay binibilang na niya ang bawat segundo ng nalalabi pang hininga ng kaligayahan ng dalawa. Wala na ito. Marcos. Isang tuod na lang yan. Pangungutya ni Juliana. Lumapit siya sa matanda na kasalukuyang nagbubukas ng bote ng alak. Dalian mo. Elena, ang bagal mo talagang kumilos. Sa gitna ng pagmamadali at pagkalito. Aksidenteng nabitawan ni Doña Elena ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Ang mga pira-pirasong bubog ay humalsik sa paanan ni Juliana. Wala kang kwenta. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Doña Elena. Ang tunog ng palad ni Juliana na tumama sa balat ng matanda ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Gustavo. Napasandal ang matanda sa counter. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namumulang pisngi. Ang mga mata ay puno ng luha at hindi maunawa ang sakit. Juliana, tama na po. Aksidente lang. Pagmamakaawa ng matanda. Ang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Aksidente. Ang buhay mo ang isang malaking aksidente, sigaw ni Juliana. Binalingan niya si Marcos na tila nalilibang sa palabas na nakikita. Kita mo, ganito ang dapat sa mga taong palamunin. Huminahon ka. Baba.
sabi ni Marcos habang tumatayo at lumalapit kay Juliana. Hinawakan niya ang baywang ng asawa ni Gustavo at hinalikan ito sa leeg sa harap mismo ng bulag na asawa at ng umiiyak na ina. Huwag nating sayangin ang gabi sa matandang iyan. May mas mahalaga tayong dapat tapusin. Kinuha ni Marcos ang isang itim na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Sa mismong tapat ni Gustavo, ang tunog ng paglapag ng folder ay tila isang hatol ng kamatayan. Ito na ang last will and testament na ginawa natin. Bulong ni Marcos. Sapat na para marinig ni Gustavo. Kailangan nating makuha ang pirma niya ngayong gabi habang malabo pa ang takbo ng isip niya dahil sa vitamins na ibinibigay mo. Kapag napirmahan na ito, hindi na lang tayo basta magkasama. Juliana, tayo na ang may-ari ng lahat ng ito. Isang golden moment ang naganap ng sa gitna ng kanyang pagluha. Dahan-dahang lumapit si Doña Elena kay Gustavo at hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Isang mahigpit na piga, isang babala mula sa isang ina na kahit sa gitna ng sariling paghihirap ay ang kaligtasan pa rin ng anak ang iniisip. Ramdam ni Gustavo ang panginginig ng kamay ng ina. Isang panginginig na tila nagsasabing, "Anak, mag-ingat ka." Tumingin si Juliana kay Gustavo. Ang kanyang mukha ay may suot ng ngiti ng isang demonyo. Gustavo, mahal, may mga papeles lang kaming kailangang ipapirma sa iyo para sa insurance mo, para sigurado tayong maayos ang kinabukasan mo. Kahit, alam mo na, hindi ka na makakakita. Humigpit ang kapit ni Gustavo sa kamay ng kanyang ina sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang makinang malapit ng sumabog. Ang panulat ay inilagay ni Marcos sa pagitan ng mga daliri ni Gustavo. Sina, Gustavo, pirmahan mo na. Para sa kabutihan nating lahat ito. Udyok ni Marcos. Ang boses ay puno ng mapanirang tamis. Naramdaman ni Gustavo ang dulo ng ballpen sa papel. Sa likod ng kanyang itim na salamin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat titik ng dokumentong magtatanggal sa kanya ng lahat. Ngunit ang mas mahalaga, nakita niya ang anino ni Juliana at Marcos na nagtatawanan sa gilid. Naghihintay sa kanyang huling pagkakamali. Itutuloy ba ni Gustavo ang pagpirma para mapanatili ang kanyang pagpapanggap? O ito na ang sandali na bibitaw ang kanyang pasensya at magsisimula ang isang madugong pagbabayad? Hawakan mong mabuti ang ballpen. Gustavo, dito, sa tapat ng linyang ito, huwag kang kabahan. Insurance lang ito para sa pagpapagamot mo sa abroad. Ang boses ni Marcos ay parang malapot na putik na pilit na isinisiksik sa pandinig ni Gustavo. Naramdaman ni Gustavo ang dulo ng panulat na idinidiin sa kanyang mga daliri. Ang papel sa ilalim ng kanyang kamay ay tila naging kasing init ng baga, isang dokumentong hindi lang kukuha ng kanyang kayamanan, kundi magbubura sa kinabukasan nila ng kanyang ina, si Yene. Mahal ko, pirmahan mo na para matapos na tayo rito at makapahinga ka na. Udyok ni Juliana. Sa likod ng kanyang itim na salamin, nakikita ni Gustavo ang anino ni Juliana na nakasandal sa balikat ni Marcos. Ang dalawa ay nagpapalitan ng mapanuyang ngiti. Humigpit ang kapit ni Gustavo sa ballpen. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina sa ilalim ng mesa. Ang panginginig na iyon ay nagsusumamo. Nagbababala. Sa isang sandali ng matinding pag-aalinlangan, sadyang binitiwan ni Gustavo ang panulat. Ang tunog ng pagtalbog ng ballpen sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan. Pasensya na. Hindi ko maramdaman ang papel, ang lamig ng mga kamay ko. Paumanhin ni Gustavo. Ang boses ay sadyang ginawang mahina at tila nawawala sa sarili. Ano ba naman iyan?
Ang dami pang arte singhal ni Juliana. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naglaho. Marahas siyang tumayo at hinarap ang matanda. Elena, pulutin mo ang ballpen. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo siya binibigyan ng kung ano-anong kaba, hindi siya magkakaganyan. Dali-daling yumuko si Doña Elena para hanapin ang ballpen sa ilalim ng mesa. Sa kanyang pagmamadali, tumama ang kanyang likod sa kanto ng mesa na nagdulot ng isang mahinang kalabog at isang pigil na daing. Sa halip na tulungan, marahas na hinila ni Juliana ang buhok ng matanda para pilitin itong tumayo ng mabilis. Bilisan mo. Napakabagal mo talagang kumilos. Para kang pagungbulyaw ni Juliana. Juliana. Tama na. Nasasaktan ang nanay. Mahinang sabi ni Gustavo. Pilit na itinatago ang nanginginig niyang boses dahil sa naglalagablab na galit. Huwag kang makialam. Gustavo, inaayos ko lang ang takbo ng bahay na ito dahil ikaw, wala ka ng silbi bulyaw ni Juliana sa kanya. Binalingan niya muli ang matanda na ngayon ay hawak na ang ballpen. Ibigay mo sa kanya. At huwag kang aalis dyan sa tabi niya hanggang hindi niya natatapos ang pirma. Inilagay ni Doña Elena ang ballpen sa kamay ni Gustavo. Ramdam ni Gustavo ang basang mga daliri ng ina, mga luhang pumatak habang nakayuko ito. Sa sandaling iyon, isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Gustavo. Hindi niya pwedeng pirmahan ang dokumentong ito ng tama, ngunit kailangan niyang mag-iwan ng bakas ng katotohanan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang panulat sa papel. Sa halip na ang kanyang tunay na lagda, gumawa siya ng isang magulo at hindi maintindihang guhit, isang senyales na ang dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng pamumuwersa. Ayan. Tapos na, bulong ni Gustavo habang iniaabot ang papel sa direksyon ni Marcus. Mabilis na kinuha ni Marcus ang folder at sinuri ang pirma. Kumunot ang kanyang noo. Ano itong ginawa mo? Hindi ito ang pirma mo sa mga tseke. Gustavo, hindi ko makita ang sinusulat ko. Marcus. Nahihilo ako. Ang dilim ng paligid. Sagot ni Gustavo habang pilit na humahawak sa kanyang ulo. Ulitin mo, pirmahan mo, nang maayos, sigaw ni Juliana. Akma niyang hahablutin ang kamay ni Gustavo nang biglang tumunog ang telepono ni Marcus. Ang tunog ng ringtone sa gitna ng tensyon ay tila isang babala. Tiningnan ni Marcus ang screen at biglang namutla. Si attorney ito. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Huwag mong sagutin. Tapusin muna natin ito, utos ni Juliana. Ngunit huli na. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkatok ang narinig mula sa pangunahing pinto ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay mabigat, direkta, at puno ng autoridad. Napatayo si Juliana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kaba. Sino iyan? Sabel, Sabel. Tingnan mo kung sino iyan. Tumingin si Gustavo sa direksyon ng pinto sa likod ng kanyang itim na salamin. Ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong pag-asa. May isang lihim na hindi alam ni Juliana, isang mensaheng ipinadala ni Nanay Isabel bago pa man magsimula ang gabing ito. Sino ang nasa likod ng pinto? Ito ba ang katapusan ng pagpapanggap ni Gustavo? O isang bagong yugto ng paghihiganti na mas malupit pa sa inaasahan ni Juliana? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni na Juliana at Marcus. Ang bawat malakas na tunog ng paghampas ng kamao sa pinto ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Juliana. Mabilis niyang itinulak si Marcus patungo sa madilim na pasilyo ng kusina habang mabilis na inaayos ang kanyang nagusot na damit. Attorney Villa, ano pong ginagawa niyo rito?
Sa ganitong oras, pilit na pinakalma ni Juliana ang kanyang boses habang binubuksan ang pinto. Ang matandang abogado, na may bitbit na itim na briefcase, ay pumasok nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumuri sa buong sala. Huminto sandali kay Gustavo na nakaupo pa rin sa sofa. Tila isang estatwa ng kawalan. May mga dokumentong kailangang dumaan sa akin bago pirmahan ni Gustavo. Juliana, nabalitaan ko sa opisina na may mga papeles na ipinadala rito si Marcos. Seryosong pahayag ng abogado. Insurance lang po iyon. Attorney, masyado lang kaming nag-aalala sa kalagayan ni Gustavo. Sagot ni Juliana. Ang kanyang mga daliri ay pilit na nilalaro ang laylayan ng kanyang damit. Matapos ang maikli at tensyonadong pag-uusap, napilitang umalis ang abogado dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya ng anumang masamang balak. Ngunit ang kaba sa dibdib ni na Juliana ay hindi nawala. Nang tuluyan ng muling tumahimik ang mansyon at nagkulong na si Juliana sa kanyang silid kasama si Marcos upang magplano ng susunod na hakbang. Dahan-dahang tumayo si Gustavo. Hindi siya pumunta sa kanyang sariling silid. Sa halip, ang kanyang mga hakbang ay tahimik na gumapang patungo sa maliit at masikip na kwarto sa tabi ng kusina, ang kwarto ng mga katulong kung saan sa pilitang pinatutulog ni Juliana ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang tunog ng umiikot na bakal ay tila isang panaghoy sa gitna ng gabi. Pagpasok niya, ang amoy ng langis na panlinis ng sahig at luma ang bumati sa kanya. Doon, sa isang manipis na kutson sa sahig, nakahiga si Doña Elena. Ang matanda ay gising pa. Yakap-yakap ang sarili habang pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nanay. Mahinang bulong ni Gustavo habang lumuluhod sa tabi ng kutson. Mabilis na pinunasan ni Doña Elena ang kanyang mga mata at pilit na bumangon. Gustavo, anak. Bakit ka narito? Baka makita ka ni Juliana. Magagalit na naman siya. Hinawakan ni Gustavo ang mga kamay ng ina. Sa ilalim ng mahinang liwanag na nagmumula sa labas, nakita niya ang mga pasa sa braso nito, mga lila at asul na marka ng kalupitan ni Juliana. Hinawakan niya ang pisngi ng ina. Ang bahagi kung saan dumapo ang sampal ni Juliana kanina. Nay, masakit po ba? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung bakit kailangang mangyari ito. Ang boses ni Gustavo ay gumaralgal. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Wala ito. Anak, huwag mo akong alalahanin. Pagsisinungaling ng matanda. Habang pilit nang umingiti sa kabila ng hapdi. Mabait naman si Juliana. Medyo pagod lang siya, kaya mainit ang ulo. Gusto ko lang na maging masaya ka sa kanya. Gustavo, kaya ko namang magtiis. Basta, huwag ka lang niyang iiwan ngayong hindi ka nakakakita. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang punyal na unti-unting bumabaon sa dibdib ni Gustavo. Ang martirdom ng kanyang ina. Ang kahandaan nitong lamunin ang lahat ng insulto at saktan ang sariling katawan para lamang sa inaakala nitong kaligayahan ng anak ay ang pinakamasakit na katotohanang kinailangan niyang harapin. Anak, matulog ka na. Huwag mo nang isipin si nanay. Sanay na ako sa ganito. Muling sabi ni Doña Elena habang iniaayos ang kumot ni Gustavo na tila bata pa ito. Nang makatiyak si Gustavo na nakatulog na muli ang kanyang ina dahil sa pagod, dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit bago siya lumabas, ang kanyang kamay ay may nasalat sa ilalim ng manipis na unan ng ina. Isang pirasong papel na lukot-lukot. Kinuha niya ito at lumabas ng silid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa pasilyo, dahan-dahan niyang binasa ang sulat,
Ito ay isang liham para sa Panginoon, isang dalangin na isinulat ng kanyang ina sa gitna ng kanyang mga paghihirap. Panginoon, alagaan niyo po ang aking anak na si Gustavo. Huwag niyo po siyang hahayaang malungkot dahil sa kanyang kapansanan. Kung kailangan niyo po ng kapalit para muling bumalik ang kanyang paningin, kunin niyo na po ang lahat sa akin, pati na ang natitira kong hininga. Huwag niyo na po sanang hayaang malaman niya ang ginagawa sa akin ni Juliana. Ayokong madagdagan ang bigat ng kanyang puso. Handa akong maging alipin habang buhay. Basta't ang aking anak ay manatiling ligtas at may asawang mag-aalaga sa kanya. Napaupo si Gustavo sa sahig. Ang liham ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang bawat salita ay tila isang sumpa ng pagmamahal na hindi niya kayang bayaran. Ngunit sa dulo ng liham, may isang pangungusap na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Isang pangungusap na nagpahiwatig na may higit pang madilim na plano si Juliana para sa kanya na alam na ng kanyang ina. Patawarin niyo po si Juliana sa plano niyang itapon ako sa malayo bukas. Basta't huwag lang niyang pababayaan si Gustavo. Plano siyang itapon sa malayo bukas. Humigpit ang kapit ni Gustavo sa papel. Ang oras ng pagtitiis ay mabilis nang nauubos. Bukas, ang pag-ibig na naging sakripisyo ay magiging isang malupit na bagyo na lalamon sa lahat ng mga nagtaksil sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon ay nababalot ng tensyon at ingay ng paghahanda para sa Grand Charity Gala ni Juliana. Ang tunog ng mga martilyo, ang pagkaladkad ng mga silya, at ang matinis na boses ni Juliana na nagbibigay ng utos ay tila isang malakas na bagyong namumuo sa loob ng tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Gustavo ay nananatiling nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang itim na salamin ay nakaharap sa bintana. Ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakatutok sa bawat bulong at hakbang. Siguraduhin niyo na ang lahat ng bulaklak ay sariwa at ikaw, Elena, sigaw ni Juliana. Narinig ni Gustavo ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa patungo sa kusina. Huwag na huwag kang magpapakita sa mga bisita mamaya. Manatili ka sa loob ng kusina at maghugas ng mga plato. Ayokong makita ng mga kaibigan ko ang isang matandang mukhang pulubi na pakalat-kalat sa mansyon ko. Opo. Juliana, huwag kang mag-alala. Hindi ako lalabas. Mahinang sagot ni Doña Elena. Ang tunog ng kanyang pag-ubo ay tuyot at puno ng pagod. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagbabalat ng mga gulay para sa handaan. Dahan-dahang lumapit si Nanay Isabel kay Gustavo. Dala ang isang baso ng tubig. Habang inilalapag ang baso, yumuko siya ng bahagya at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. Sir Gustavo, may narinig po ako. Kausap ni Marcos ang isang driver sa labas. May inuupahan silang van na darating mamayang gabi. Eksaktong 10:00, habang nasa gitna ng party ang lahat, nanginginig ang boses ni Isabel. Sabi ni Marcos, dadalhin daw ang nanay niyo sa isang abandonadong bodega sa labas ng probinsya. Doon daw nila iiwan ang matanda para hindi na makabalik. Humigpit ang kapit ni Gustavo sa gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na sakuna. Hindi lang pala simpleng pagpapaalis ang balak nilang itapon ang kanyang ina sa isang lugar kung saan walang makakatulong dito. Lalo na't mahina na ang katawan nito dahil sa lason na ibinibigay ni Juliana. Isabel, kailangan nating maghanda. Bulong ni Gustavo. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Siguraduhin mong hindi mapapansin ni Juliana na alam natin ang plano nila. Hayaan mo silang mag-isip na nagtatagumpay sila. Isang golden moment
ang naganap ng dahan-dahang pumasok si Doña Elena sa sala. Akala niya ay tulog si Gustavo. Maingat siyang lumapit at inilagay ang isang maliit na rosaryo sa kamay ng kanyang anak. Ang rosaryong iyon ay luma na. Kupas ang kulay. Ngunit ramdam ni Gustavo ang init ng pananampalataya at pagmamahal ng kanyang ina sa bawat butil nito. Anak, mag-ingat ka mamaya. Bulong ng ina habang hinahalikan ang noo ni Gustavo. Kahit anong mangyari. Tandaan mong mahal na mahal ka ni nanay. Huwag kang magagalit kay Juliana. Baka pagod lang siya. Ang kawalang malay at busilak na puso ng kanyang ina ang lalong nagpaalab sa galit ni Gustavo. Paano nagagawang saktan ng isang tao ang ganitong klaseng kaluluwa? Nang magsimulang dumilim ang paligid, ang mansyon ay napuno ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier. Dumating si Marcos. Nakasuot ng mamahaling tuksedo. At sinalubong si Juliana ng isang halik sa pisngi sa harap ng mga unang bisita. Ang dalawa ay tila mga hari at reyna ng kadiliman. Naglalakad ng may yabang habang ang tunog ng kanilang pagtawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Handa na ang van. Juliana. Bulong ni Marcos habang nagkukunwaring inaayos ang kurbata. Mamayang 10:00. Mawawala na ang sagabal sa buhay natin. At pagkatapos, ang susunod na itatapon natin ay ang bulag mong asawa. Nagtagis ang mga bagang ni Gustavo. Ang party ay magsisimula na at kasabay nito, ang simula ng katapusan para sa mga nagtaksil sa kanya. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ni Gustavo. Isang bisita ang dumating na hindi kasama sa listahan ni Juliana. Isang taong may hawak na impormasyong maaaring sumira sa lahat bago pa man dumating ang 10:00. Sino ang bisitang ito? At kakayanin ba ni Gustavo na pigilan ang pagdukot sa kanyang ina bago pa mahuli ang lahat? Ang bawat hakbang sa loob ng mansyon ay tila pagbibilang ng mga huling sandali bago ang isang malakas na pagsabog. Ang mansyon na dati ay simbolo ng tagumpay ni Gustavo ay naging isang gintong kulungan na puno ng mga lihim at patibong. Sa likod ng kanyang itim na salamin, hindi lang basta nakamasid si Gustavo, siya ay isang mangangaso na matiyagang naghihintay sa kanyang biktima. Sa tulong ni Nanay Isabel, lihim na naglagay si Gustavo ng mga maliliit na kamera sa mga estratehikong lugar sa sala, sa library, at maging sa pasilyo patungo sa kwarto ni Doña Elena. Ang bawat pagpihit ng tornilyo at ang mahinang tunog ng pagdikit ng mga kagamitan ay ginawa nila sa gitna ng kadiliman. Habang mahimbing na natutulog si Juliana sa bisig ng kanyang kalaguyo, "Sir, tapos na po. Lahat ng sulok ay konektado na sa inyong telepono." Bulong ni Nanay Isabel habang iniiabot ang isang maliit na earpiece kay Gustavo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa bigat ng katarungang matagal na nilang hinihintay. Nang sumapit ang hapon bago ang party, nagsimulang maging balisa si Juliana. Ang kanyang kilos ay tila isang pusang naghahanap ng butas. Pumasok siya sa library kung saan nagkukunwaring nagpapahinga si Gustavo. Ang amoy ng kanyang mamahaling alak ay humahalo sa tensyon sa loob ng silid. "Bakit parang ang tahimik mo yata ngayong araw?" Gustavo tanong ni Juliana. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng asawa. Ngunit ramdam ni Gustavo ang kaba sa mga daliri nito. "Et si, Sable." Bakit parang iniiwasan niya ang tingin ko? "May kung ano ba kayong pinaplano na hindi ko alam? Pagod lang ako." Juliana, ang dilim ng mundo ko. Kaya mas gusto ko ang katahimikan. Malamig na sagot ni Gustavo. Hindi siya gumalaw. Nananatiling estatwa sa kabila ng mapanuring tingin ng kanyang asawa.
Isang matinding golden moment ang naganap nang pumasok si Nanay Elena, dala ang isang basong gatas para kay Gustavo. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang iniaayos ang kwelyo ng kanyang anak. Nakita ni Gustavo ang panginginig ng mga kamay ng ina, at ang bakas ng luhang pilit na itinago sa ilalim ng mga mata. Hinawakan ni Gustavo ang kamay ng ina. Isang mahigpit na piga na tila nagsasabing, "Konting tiis na lang. Nay, malapit na tayong makalaya." Nang magsimulang dumating ang mga unang caterer at dekorador. Ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga silya at mesa na iniaayos. Ngunit sa gitna ng abala, napansin ni Juliana si Nanay Isabel na may ibinubulong kay Gustavo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspetsa. "Sabel, halika rito," sigaw ni Juliana. Ang boses ay tila isang latigo. "Ano ang ibinubulong mo sa asawa ko? May itinatago ba kayo sa akin?" Mabilis na nag-isip si Nanay Isabel. "Inaalalayan ko lang po si Sir sa kanyang gamot." "Ma'am, baka po kasi malimutan niya." Hindi tila naniwala si Juliana. Kinuha niya ang baso ng tubig sa kamay ni Isabel at marahas itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tumunog sa buong silid. Kasunod ng katahimikang nakakabingi. "Huwag mong subukang lokohin ako, matanda, dahil kapag nalaman kong may ginagawa kayong laban sa akin, sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin bago matapos ang gabing ito." Banta ni Juliana habang nakaduro sa mukha ni Isabel. Mula sa maingat na paghahanda, patungo sa matinding paranoia at takot na mabisto. Ang tahimik na pag-aayos ni Doña Elena sa kwelyo ni Gustavo. Isang huling haplos ng proteksyon bago ang bagyo. Mayroon bang nakakita sa pagkakabit ng mga kamera na hindi nila napansin habang papalabas si Juliana sa silid? Bigla siyang huminto at lumingon kay Gustavo. "Alam mo, Gustavo, parang sinusundan ng mga mata mo ang bawat galaw ko kahit nakasuot ka ng salamin. Naghimala na ba ang Diyos? O sadyang magaling ka lang talagang magpanggap?" Ang basag na kristal sa sahig ay nagsilbing babala sa marupok na kasinungalingan na malapit ng gumuho. "Ngumiti ka, Elena. Huwag mong ipahalatang mamatay-matay ka na sa pagod dahil kapag nalaman ng mga bisita na pinagtatrabaho kita, sisiguraduhin kong iyan na ang huling hininga mo sa loob ng bahay na ito." Ang boses ni Juliana ay parang isang matalim na kutsilyo na pilit na itinatago sa ilalim ng isang mamahaling seda. Sa likod ng mga kurtinang pelos, sa madilim at mainit na bahagi ng kusina, ang marangyang party ay tila isang malayong panaginip. Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita ay hindi makaabot sa sulok na ito, kung saan ang tanging nalalanghap ni Doña Elena ay ang malansang amoy ng mga hugasing pinggan at ang matapang na kemikal ng sabon na unti-unti nang tumutuklap sa balat ng kanyang mga daliri. Sa kabilang panig ng mansyon, ang mga ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier ay nagniningning na tila mga bituin. Ang tunog ng marahang musika ng biolin ay humahalo sa banayad na pag-uumpugan ng mga basong kristal at ang masayang tawanan ng mga elitistang kaibigan ni Juliana. Nakaupo si Gustavo sa gitna ng bulwagan. Suot ang kanyang itim na salamin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang estatwa ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay isang sigaw ng pag-aalsa. Naririnig niya ang lahat. Naririnig niya ang bawat hakbang ni Juliana na parang isang reyna, at ang bawat mabigat at hirap na paghinga ng kanyang ina mula sa malayo. "Ladies and gentlemen, thank you for coming to our charity gala." Ang boses ni Juliana ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng tamis at pagkukunwari. Ang gabing ito ay alay natin sa mga nangangailangan.
Dahil para sa akin, ang tunay na yaman ay ang pagtulong sa mga mahihina at pag-aalaga sa ating pamilya. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang pahayag. Gustong sumuka ni Gustavo. Ang kabalintunaan ng mga salita ni Juliana ay tila lason na humahapdi sa kanyang mga tenga. Sa sandaling iyon, nakita niya sa pamamagitan ng kanyang bahagyang paningin si Nana Isabel na mabilis na lumapit sa kanya at bumulong sa paraang tila isang hangin lamang na dumaan. Sir, si Doña Elena, hinimatay po sa kusina. Ang panginginig sa boses ni Isabel ay hindi maikakaila. Nanigas ang buong katawan ni Gustavo. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang itumba ang lahat ng mesa at takbuhin ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya ang mabilis na yabag ni Juliana patungo sa kusina. Kasunod ang marahas na pagbukas ng pinto sa loob ng kusina. Nakahandusay sa malamig na sahig si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at basang-basa pa ng tubig. Sa halip na tumawag ng doktor, marahas na hinila ni Juliana ang braso ng matanda para pilitin itong bumangon. Tumayo ka, huwag kang mag-inarte rito, bulong ni Juliana. Ang kanyang mukha ay naging parang isang halimaw sa gitna ng mga anino. Kailangan kita sa labas. May mga itatanong ang mga bisita tungkol sa kabutihan ko. At kailangang makita kanila. Sa gitna ng panghihina, dahan-dahang idinilat ni Doña Elena ang kanyang mga mata. Juliana, pakiusap. Hindi ko na kaya. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi pinansin ni Juliana ang pakiusap ng matanda. Kinuha niya ang isang baso ng malamig na tubig at ibinuhos ito sa mukha ni Doña Elena para lamang magising ito ng tuluyan. Pagkatapos ay mabilis niyang inayos ang buhok ng matanda at pinunasan ang mga luha nito ng isang maruming basahan. Ngumiti ka, Elena. Isang oras lang ito. Pagkatapos nito, kahit mamatay ka na, wala na akong pakialam. Banta ni Juliana habang kinakaladkad ang matanda patungo sa maliwanag na bulwagan. Sa harap ng mga bisita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Juliana. Naging malungkot ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay naging puno ng emosyon habang inaalalayan niya ang nanghihinang matanda. Pasensya na po kung medyo natagalan. Kinuha ko lang po ang aking mahal na biyenan. Sabi ni Juliana sa mga bisita na ngayon ay nakatingin sa kanila ng may paghanga kahit po siya ay matanda na at medyo nalilito na ang isip. Gusto niya pa ring makisama sa atin dahil alam niyang mahalaga ang gabing ito para sa akin at kay Gustavo. Inilapit ni Juliana si Doña Elena sa gitna ng stage. Sa mismong tapat ni Gustavo. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila nagpapahirap sa mga mata ng matanda. Ang bawat tao sa silid ay nakatingin sa kanila. Hinahangaan ang kabutihan ng asawa ni Gustavo. Elena, mahal, hindi ba't sinasabi mo sa akin palagi kung gaano kakaswerte na ako ang naging asawa ng anak mo, udyok ni Juliana habang mahigpit na kinukurot ang likod ng braso ng matanda na hindi nakikita ng mga tao. Tumingin si Doña Elena kay Gustavo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod nito ay ang isang matinding hiling para sa kamatayan upang matapos na ang kanyang pagdurusa. Ramdam ni Gustavo ang bawat panginginig ng kanyang ina. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila nawawala. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Biglang tumayo si Gustavo mula sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng kanyang pagtayo ay nagdulot ng biglaang katahimikan sa buong mansyon. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang itim na salamin. Ang lahat ay nakatingin. Naghihintay
kung ano ang gagawin ng bulag na milyonaryo. Juliana. Ang boses ni Gustavo ay malalim. Tila isang bagyong nananahimik bago ang pagkawasak. Masyado na yatang maliwanag ang mga ilaw dito. Pakiramdam ko. Nakikita ko na ang lahat. Nakikita ko na ang tunay na kulay ng lahat ng narito. Namutla si Juliana. Ang hawak niya sa braso ni Doña Elena ay bahagyang lumuwag. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Ngunit bago pa makapagsalita si Gustavo, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa likuran ng stage. Kasunod ang isang sigaw mula sa isa sa mga katulong. May isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, isang revelasyon na hindi galing kay Gustavo, kundi mula sa isang taong hindi nila akalaing maglalakas loob na magsalita sa gitna ng karangyaang ito. Sino ang sumigaw? At ito na ba ang sandali na tuluyang guguho ang kastilyong buhangin ni Juliana sa harap ng lahat? Ang tunog ng pagkabasag ng isang bote ng mamahaling alak ay tila isang putok ng baril na nagpatigil sa musika at tawanan sa loob ng marangyang bulwagan. Ang mapulang likido ay dahan-dahang kumalat sa makintab na sahig. Tila isang sariwang sugat na bumubukas sa gitna ng karangyaan. Ano ba? Napaka-clumsy mo talaga. Elena, ang sigaw ni Juliana ay narinig ng lahat. Bagaman pilit niyang pinapanatili ang isang pilit na ngiti para sa kanyang mga bisita. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot habang nakatingin sa kanyang biyenan, ang matanda. Nakasalukuyang nanghihina dahil sa gutom at epekto ng gamot, ay nanginginig na nakatayo sa tabi ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas mula sa mga pira-pirasong kristal na kanyang pilit na pinulot upang hindi mapagalitan. Ngunit sa halip na tulungan, kinuha ni Juliana ang isang puno pang baso ng red wine. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa Maynila, itinaas ni Juliana ang baso. Pasensya na po. My dear guests, my mother-in-law is, well, she's having one of those days again. Masyado na kasing makalimutin at lampa. At doon, sa isang sandali na tila huminto ang mundo, dahan-dahang itinagilig ni Juliana ang baso sa ibabaw ng ulo ni Doña Elena. Ang mapulang alak ay dahan-dahang dumaloy mula sa puting buhok ng matanda. Gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi at tuluyang nantya sa kanyang tanging malinis na damit. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng mga luha na hindi na mapigilan ng matanda. Oops, my hand slipped. Pangungutya ni Juliana. Ang kanyang boses ay puno ng malisya habang humahalakhak ng mahina. Ayan, mas bagay sa iyo ang kulay na iyan. Elena, mukha kang isang basahang nabahiran ng dumi. Kung ano ka talaga sa bahay na ito. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagulat. Ang ilan ay naawa. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita laban sa makapangyarihang asawa ni Gustavo. Ang hiya na naramdaman ni Doña Elena ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghagulgol na walang tunog, habang ang alak ay patuloy na pumapatak mula sa kanyang damit patungo sa sahig, sa likod ng itim na salamin. Ang mundo ni Gustavo ay naging kulay dugo. Ang bawat patak ng alak na bumabagsak mula sa kanyang ina ay tila isang bala na tumatama sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bilis na nakakabingi. At ang kanyang panga ay sumasakit na sa tindi ng pagngangalit. Ramdam niya ang pagnanais na sumigaw, na manakit, na protektahan ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Isang golden moment ang naganap ng sa gitna ng kahihiyan.
Itinaas ni Doña Elena ang kanyang paningin kay Gustavo. Sa kabila ng pagiging basang-basa ng alak, ang kanyang mga mata ay hindi humihingi ng tulong. Sa halip, umiling siya nang bahagya isang tahimik na pagsusumamo sa kanyang anak na huwag ituloy ang anumang balak nito. Na huwag sirain ang sariling buhay para sa isang matandang tulad niya. Ang sakripisyo ng ina ay nananatiling buo. Kahit na ang kanyang dangal ay dinuduraan na sa harap ng madla, ngunit hindi na kaya ni Gustavo. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nag-aapoy. Ang bawat segundo ng pananahimik niya ay tila isang pagtataksil sa sarili niyang dugo. Juliana. Ang boses ni Gustavo ay gumaralgal. Isang malalim na tunog na tila mula sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang mukha. Bakit? Gustavo, gusto mo rin ba ng inumin? Huwag kang mag-alala. Ipapakain ko sa nanay mo ang mga natira sa sahig mamaya. Tumatawang sabi ni Juliana. Habang pilit na humahanap ng suporta sa mga mata ng mga bisita, ngunit walang tumatawa. Ang lahat ay nakatuon kay Gustavo. Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Gustavo ang kanyang itim na salamin at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila hudyat ng katapusan ng isang mahabang gabi ng kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Juliana. Ang basong hawak niya ay nahulog mula sa kanyang mga daliri. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang mga mata ni Gustavo, ang mga matang akala ng lahat ay walang nakikita, ay nagniningning ngayon sa tindi ng puot at direktang nakatitig sa nanginginig na mukha ni Juliana. Nakikita ko na. Juliana. Bulong ni Gustavo. Ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Nakikita ko na ang halimaw na matagal mong itinago sa likod ng maganda mong mukha. Ang cliffhanger ay narito na. Sa harap ng lahat ng mga saksi, ang sikreto ni Gustavo ay wala na. Ngunit ang mas malaking panganib ay nagsisimula pa lamang dahil sa likod ni Juliana. Nakita ni Gustavo si Marcus na dahan-dahang kinakapa ang isang bagay sa loob ng kanyang tuksedo. Anong gagawin ni Gustavo ngayong alam na ng lahat ang totoo? At maililigtas ba niya ang kanyang ina bago tuluyang maghasik ng karahasan ang mga taong nabaon na sa kani-kanilang mga kasalanan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang dambuhalang kable na anumang oras ay mapuputol sa sobrang tensyon. Ang bawat mata sa bulwagan, mula sa mga pinakamayayamang negosyante hanggang sa mga katulong sa gilid, ay nakapako sa lalaking nakatayo sa gitna. Si Gustavo. Nawala na ang itim na salamin. Ay tila isang anghel ng kamatayan na bumaba upang maghatid ng hustisya. Gustavo. Mahal. Paano? Ang sabi ng doktor. Ang boses ni Juliana ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling sutla. Humakbang siya paatras. Muntik nang matapilok sa sarili niyang mahabang gown. Hindi sumagot si Gustavo sa pamamagitan ng salita. Sa halip, lumakad siya ng diretsyo patungo sa kanyang ina. Hindi niya pinansin ang mga bisitang nakatingin. Sa harap ng lahat, lumuhod ang milyonaryong si Gustavo sa paanan ng kanyang ina na basang-basa ng alak. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo at dahan-dahang pinunasan ang mapulang likido sa mukha ni Doña Elena. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi. Bawat dampi ay isang tahimik na paghingi ng tawad. Nay, tapos na po. Hindi na po kayo muling luluha. Bulong ni Gustavo. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang bawat sakripisyo nyo. Bawat sampal na tinanggap nyo para lang hindi ako mag-alala.
Tumingala si Gustavo at tumingin kay Juliana. Ang puot sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na handang tumupok sa buong mansyon. Akala mo ba ay bulag ako sa katotohanan? Juliana, akala mo ba ay hindi ko narinig ang bawat pag-alipusta mo sa babaeng nagbigay sa akin ng buhay? Itinaas ni Gustavo ang kanyang kamay at itinuro ang malaking screen sa likod ng stage na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng charity works ni Juliana. Sa isang senyas ni Nana Isabel mula sa control booth, ang screen ay nagbago. Hindi na ito mga larawan ng pagtulong. Lumabas doon ang mga malinaw na video mula sa mga nakatagong kamera. Nakita ng lahat kung paano pinilit ni Juliana na pakuskusin ng sipilyo ang sahig kay Doña Elena. Nakita ang pagtulak nito sa matanda. At ang pinakamasakit sa lahat ang video kung saan inihahalo ni Juliana ang asul na lason sa tiyan ng kanyang biyenan. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga sigaw ng pandidiri at galit laban kay Juliana. Ang reyna ng gabi ay naging isang kriminal sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi totoo yan, Edith, yan, Marcus. Gawin mo ang paraan, sigaw ni Juliana. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Marcus. Ngunit ang kanyang kalaguyo ay unti-unti nang umaatras patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Wala nang pupuntahan ang kasama mo. Juliana, ani Gustavo, kasabay ng kanyang salita. Ang mga pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok ang mga unipormadong pulis kasama si Attorney Villa. Mabilis na hinarang ni Nana Isabel ang daanan sa kusina gamit ang isang mabigat na tray, na naging dahilan upang matisod si Marcus sa kanyang pagtakas. Ang tunog ng pagbagsak ng lalaki sa sahig ay tila musika sa pandinig ni Gustavo. Juliana Lopez, Marcus Del Rio, kayo ay arestado sa kasong physical abuse, attempted murder, at falsification of public document. Pahayag ng opisyal ng pulis habang nilalapitan ang nanginginig na si Juliana. Gustavo, pakiusap. Ginawa ko lang to dahil mahal kita. Ayokong mahati ang atensyon mo. Pagmamakaawa ni Juliana habang pilit na humahawak sa braso ni Gustavo. Sinubukan pa rin nitong gamitin ang kanyang galing sa pagmanipula. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy. Pilit na kumukuha ng simpatya. Ngunit hindi na ang lumang Gustavo ang nasa harap niya. Hinawi ni Gustavo ang kamay ni Juliana nang may matinding pandidiri. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Juliana, ang pag-ibig ay hindi nambubulag. Ikaw ang tunay na bulag-bulag sa kasakiman at bulag sa halaga ng isang ina. Habang pinapaspasan ng posas ang mga kamay ni Juliana, ang kanyang huling tingin ay dumapo sa bote ng alak na kanina lang ay ibinuhos niya sa kanyang biyenan. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon, ay gumuho sa isang gabi ng paghuhukom. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masamang balita ang ibinulong ng isang tauhan ng pulis kay Attorney Villa na nagpabago sa aura ng paligid. Ang mukha ng abogado ay naging seryoso habang lumalapit kay Gustavo. Gustavo, may kailangan kang malaman tungkol sa mga dokumentong hawak ni Marcus bago siya nadakip. Mukhang may isa pa silang kasabwat na hindi natin inaasahan. Sino ang lihim na kasabwat na ito? At sapat ba ang pagkapanalo ni Gustavo ngayong gabi upang tuluyang mabura ang banta sa buhay ng kanyang ina? Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang asawa ni Gustavo Lopez. Ang boses ni Juliana, na dati ay puno ng autoridad, ngayon ay naging isang matinis at desperadong tili habang kinakaladkad siya ng dalawang pulis palabas ng bulwagan. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig, nadungisan ng alak at alikabok.
tila isang simbolo ng kanyang nadungisang dangal. Ang bawat hakbang niya palabas ay sinasabayan ng mapanghusgang tingin ng mga dating kaibigan na ngayon ay itinuturing siyang isang malaking kahihiyan. Nanatiling nakatayo si Gustavo sa gitna ng silid. Ang kanyang balikat ay tuwid at ang kanyang paningin ay matalas. Pinanood niya ang pagbagsak ng babaeng minsang naging mundo niya. Ngunit walang bakas ng awa sa kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng panyo sa kanyang kamay na ginamit niya pambura sa mga luha ng kanyang ina. Attorney Villa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Gustavo nang makalapit ang abogado. Inilabas ni Attorney Villa ang isang folder mula sa kanyang bag. Si Dr. Reyes. Gustavo, ang inyong family doctor. Siya ang nagbigay ng maling medikal na sertipiko tungkol sa iyong paningin. At siya rin ang nagsupply kay Juliana ng mga gamot na unti-unting lumalason sa iyong ina. May mga dokumentong nagpapatunay na tumanggap siya ng malaking halaga mula sa account ni Marcus. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Gustavo. Ang kataksilan ay mas malalim pa pala kaysa sa inakala niya. Siguraduhin mong pati ang doktor na iyon ay mabulok sa kulungan kasama nila sa gitna ng kaguluhan. Mabilis na pinalabas ni Gustavo ang lahat ng mga bisita. Ang mansyon na kanina lang ay puno ng ingay ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tanging ang tunog ng pag-alis ng mga sasakyan ng pulis ang naririnig mula sa labas. Nilapitan ni Gustavo si Doña Elena na ngayon ay inaalalayan ni Nanay Isabel patungo sa sofa. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaaring liparin ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Tila hindi pa rin lubos na maunawaan ang bilis ng mga pangyayari. Nay, dinala na sila ng mga pulis. Wala na pong mananakit sa inyo. Bulong ni Gustavo habang lumuluhod muli sa harap ng ina. Kinuha niya ang mga kamay ng ina at hinalikan ang bawat daliri nito. Anak, si Juliana. Baka nagkamali lang siya. Mahinang ungol ni Doña Elena. Ang kanyang busilak na puso ay pilit pa ring naghahanap ng puwang para sa pagpapatawad. Hindi po siya nagkamali. Nay, pinili niya ang maging masama at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung bakit ko hinayaang maranasan niyo ang lahat ng ito. Sagot ni Gustavo. Ang boses ay puno ng pait. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang itinaas ni Doña Elena ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Gustavo. Nakakakita ka na ba talaga? Anak, iyon lang ang tanging hiningi ko sa Diyos gabi-gabi. Kahit mamatay na ako ngayon. Basta't alam kong hindi ka na mag-iisa sa dilim. Nadurog ang puso ni Gustavo. Sa gitna ng lahat ng torture na dinanas ng kanyang ina. Ang paningin pa rin niya ang tanging inaalala nito. Opo. Nay, nakikita ko na po ang lahat. Nakikita ko na kung gaano kayo kabuti. At kung gaano ako naging bulag sa mga taong nasa paligid ko. Inutusan ni Gustavo si Nanay Isabel na ihanda ang pinakamagandang kwarto sa itaas para sa kanyang ina. Hindi na ito muling matutulog sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Ang bawat gamit ni Juliana ay ipinag-utos niyang sunugin at itapon. Na tila ba sinusubukang burahin ang bawat bakas ng sumpa sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit habang inaalalayan nila si Doña Elena na tumayo, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Gustavo. Nanay Isabel. Tumawag ka ng ambulansya, ngayon nasigaw ni Gustavo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang cliffhanger ay narito na. Ang katarungan ay nakamit na sana. Ngunit ang lason na itinanim ni Juliana sa loob ng ilang buwan ay tila naniningil na ng huling kabayaran.
Maliligtas pa ba si Doña Elena mula sa epekto ng lason? O ang tagumpay ni Gustavo ay magiging isang malungkot na pag-aalaala na lamang sa isang inang ibinigay ang lahat para sa kanya? Ang puting pader ng ospital ay tila naging piping saksi sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Gustavo. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi nakapagpatahimik sa naglalagablab na kaba sa kanyang dibdib. Sa likod ng bintana ng intensive care unit, pinagmamasdan niya ang kanyang ina, si Doña Elena, na napaliligiran ng mga tubo at makinarya. Ang tunog ng regular na pagpintig ng heart monitor ay ang tanging musikang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Bawat tunog ay isang paalala na lumalaban pa ang kanyang ina. Naupo si Gustavo sa matigas na silya sa labas. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Wala na ang itim na salamin. Wala na ang pagpapanggap. Ang nakikita na lamang niya ngayon ay ang sariling mga pagkakamali. Sir Gustavo, uminom muna kayo ng tubig. Inabutan siya ni Nanay Isabel ng baso. Ang matandang katulong ay hindi rin umuwi. Piniling manatili sa tabi ng kanyang mga amo. Malakas ang loob ni Doña Elena. Kung kinaya niyang tiisin ang lahat ng pasakit ni Juliana para sa inyo, kakayanin din niyang lagpasan ito. Sabel, baka huli na ang lahat. Bulong ni Gustavo. Ang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Sana tinapos ko na ang pagpapanggap ng mas maaga. Sana hindi ko na hinintay na umabot sa puntong ito. Lumabas ang isang bagong doktor, isang eksperto sa toxicology. Mr. Lopez, ang inyong ina ay nasa stable ng kondisyon. Mapalad tayo dahil hindi sapat ang dosis na ibinigay sa kanya para magdulot ng permanenteng pinsala sa utak. Ngunit kailangan niya ng matagal na pahinga at rehabilitasyon. Ang lason ay unti-unti nang nilalabas ng kanyang sistema. Isang dambuhalang tinik ang nabunot sa dibdib ni Gustavo. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, naramdaman niyang muli ang tunay na paghinga. Makalipas ang ilang araw, dumating si Attorney Villa sa ospital, dala ang balita mula sa labas. Gustavo, formal na nang isinampa ang mga kaso. Si Juliana at Marcos ay hindi pinayagang magpiyansa dahil sa bigat ng mga ebidensya ng attempted murder. Si Dr. Reyes naman ay tinanggalan na ng lisensya at kasalukuyan na ring nasa kustodiya ng mga awtoridad. Wala na silang kawala. Napatango si Gustavo. Hayaan mo silang mabulok doon. Ipaalam mo sa akin kapag may desisyon na ang korte. Gusto kong makita ang huling sandali ng kanilang kalayaan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa kurtina ng silid sa ospital, dahan-dahang idinilat ni Doña Elena ang kanyang mga mata. Nakita niya si Gustavo na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Binabalatan ang isang dalandan, isang bagay na madalas gawin ng kanyang ina para sa kanya noong bata pa siya. Gustavo. Anak. Mahinang tawag ng ina. Mabilis na binitawan ni Gustavo ang prutas at hinawakan ang kamay ng ina. Nay, nandito po ako. Nakikita niyo po ba ako? Ngumiti ang matanda. Isang matamis at mapayapang ngiti. Opo. Anak. Ang linaw-linaw na ng lahat. Masaya ako. Dahil wala na ang itim na salamin sa mga mata mo. Patawarin niyo po ako. Nay, sabi ni Gustavo, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa kumot ng ina. Dinala ko kayo sa impyerno dahil sa galit ko. Huwag mo nang isipin yon. Anak, ang mahalaga, magkasama na tayo. At ang pinaka-importante, nakikita mo na ang bukas. Sagot ni Doña Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. Isang golden moment ang naganap
nang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nagpaluto si Gustavo ng simpleng nilagang isda, ang paboritong luto ng kanyang ina noong sila ay mahirap pa. Sa loob ng silid sa ospital, habang sinusubuan ni Gustavo ang kanyang ina, ang amoy ng isda ay hindi na simbolo ng kahihiyan o kahirapan. Ito ay naging amoy ng tagumpay, ng pagmamahal, at ng isang bagong simula. Bago matapos ang araw, tumingin si Gustavo sa labas ng bintana. Nakita niya ang malawak na kalangitan na unti-unting nagiging kulay ube at kahel dahil sa papalubog na araw. Alam niyang marami pa silang pagdadaanang pagsubok para tuluyang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi na siya mangangapa sa dilim. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang tunay na kayamanan ay ang pagkakataong muling masilayan ang ngiti ng kanyang ina ng walang takot at walang kasinungalingan. Mula sa matinding takot sa kamatayan, patungo sa kapayapaan at pagpapatawad sa sarili. Ang simpleng pagsasalo sa nilagang isda na nagpapatunay na ang kanilang pinanggalingan ang siya ring magliligtas sa kanilang hinaharap. Wala na. Ang lahat ng mga pira-pirasong kristal ay nabuo na, bagamat may mga bakas pa ng lamat, ay mas matibay na ngayon kaysa noon. Ang pagbisita ni Gustavo sa kulungan upang harapin ang huling beses si Juliana. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa silid ay ang kabaligtaran ng dilim na namayani sa simula ng kwento.